Hi Water Signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for April 25, 2024. Please be reminded, sa mga nakarelate, nakaresonate dyan, comment down po kayo. Sa mga hindi po nakaresonate, ibigay nyo po sa iba kasi general reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa Daily Tarot Reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, mga ganap po para kay Cancer, Pisces sa Scorpio ngayong April 25, 2024. Spirits guys, mga mensahe niyo po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio. Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong April 25, 2024. So, Cancer, Pisces, and Scorpio, ngayong April 25, 2024, nag-transform na po siya. Dati nag-observe tong taong ito sa inyo na may gustong kunin sa inyo. Yung tuso po, yung mapanlin lang, yung mahilig magmanipula, nag-transform na po siya. Nag-transform na po siya, may nakita na ako ditong may masama po siyang intensyon sa inyo, panilin lang po. May pandaraya, tuso po itong taong ito na makipag-rival sa inyo, makipag-compete sa inyo. May nakita ko dito na pagsisinungaling rin. Tapos, ingat kayo ha, baka makapasok kayo sa third party situation or may concern kayo regarding sa third party situation. Kasi may other woman dito, may other man dito. Pwede may nagkwento din sa inyo niyan. Na may ganap na ganyan na third party. Kasi may nakita ko dito na seduction. Seduction, lover, distraction, pagsisinungaling, danger. Tapos, okay. Nakita ko dito na some of you kausap nyo, may isa dito na hindi totoo eh. Yung akala mo kaibigan pero hindi pala. May masama siyang intention sa inyo. So, kaya nga may sabi dito na embrace the truth kasi may hindi totoo sa inyo. Hindi nyo matanggap kasi hindi na-process sa inyong mind na hindi pala siya totoo, na akala mo totoo siya sa inyo. Kasi magaling siyang makipagkomunikasyon sa inyo, magaling siyang magbigay ng payo sa inyo, magaling siyang makinig. Pero may masamang intention siya, may pagsisinungaling po, may illusion hindi totoo sa inyo. So, embrace the truth, baka ini-ignore nyo lang, alam nyo na, tapos ini-ignore nyo lang kasi hindi kayo makapaniwala kung na hindi siya totoo sa inyo or ini-ignore mo kasi ayaw nyo ng gulo. Kasi mabait kayo. Diba? Cancer, Pisces, Scorpio. Pero sabi po dito na
may makakausap kayo. Like for example, lumabas kayo ngayon tapos may nakita kayong classmate na close friend yon, tapos sobrang excited nyo and happy na nag-usap kayo. Pwede din siya yung nagbigay ng wisdom message sa inyo. Oo. Yung napansin nyo talaga ang maturity sa inyong sarili or maturity niya. Pero mag-ingat talaga kasi may tao talaga ang hindi totoo sa inyo. Connect kayo sa inyong intuition para malaman mo kung sino ito. Kasi sa intuition, yan yung magsasabi sa inyo kung yung next action mo. Siya yung magsasabi kung itong taong ito, totoo ba siya sa inyo or hindi. Ganon. Alam niyo ba kung makakonect kayo sa inyong intuition na totoo yung tao sa inyo? Ang sarap sa feeling niyan. Ang sarap sa, yung parang may kilig na sa energy niyo. Yes. So, ang message dito is, embrace the truth. Don't worry. Be happy. Kasi kung hindi siya totoo sa inyo, may problema siya eh. Hindi kayo ang problema. Okay? Hindi kayo ang problema. Baka may nakita talaga siya na may gusto siyang kunin sa inyo talaga. Mag-ingat talaga ha. Mag-ingat kayo, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay? Spirits guide, ano po ang energy ni Cancer, Pisces, Scorpio ngayong April 25, 2024? Pwede din ito na may nakalimutan pala ako. Pwede nag-uusap kayo, humihingi ka ng advice sa elder, sa favorite person mo. Pwede din na may ganap na yung nag-share ka ng ambition sa kanya. Ganun. So, the clarification of this card. Spirits guys, career and money po ni Cancer, Pisces, Scorpio ngayong April 25, 2024. Spirits guys, love life, self-love, partnership, and romance ni Cancer, Pisces, Scorpio ngayong April 25, 2024. Okay. By the way, Cancer, Pisces, Scorpio, sa mga hindi pa nakapanood sa April 16 to 30, 2024, sa mga humihingi ng gabay dito, marami pa tayong upload regarding sa monthly nyo. May bago tayong upload regarding sa inyong April 16 to 30, 2024. April 60 to 30, 2024, love life po iyon, career and money. Separated po iyon. So, check nyo po sa channel natin, scroll down nyo lang po. Kaka-upload lang po nun. At coming na rin yung monthly kabay tarot reading nyo. So, abang-abang lang po. Kasi mag-a-announce ako niyan eh. So, yun na. Mag-check kayo sa mga video natin. Okay? Kasi may makukuha kayong karagdagang mensahe dyan. And by the way, sa mga suki ko dito, open na po sa mga nagtatanong sa akin o sa messenger. Kasi marami nagtanong kung open na ba. Open na po yung schedule natin for booking, lalo na sa mga humihingi ng gabay dyan monthly sa akin, sa amin.
na Monthly Gabay Tarot reading for May 2024. So, open na po yung schedule natin for booking para sa personal reading. Kung gusto nyo po mag-personal reading, check nyo po yung sa baba dyan, sa video. May description box dyan, may link nakapost, i-click nyo, and message me sa messenger for inquiry and for booking. Maraming salamat po. Tingnan natin kung may repeating number para maibigay ko yung repeating number nyo po. Yung mensahe. Okay? So, tingnan ko muna ha. Kasi isa-isa to. Okay? So, may 7-7. Yes, may 7-7 ako nakikita dito. Ano pa? So, unahin mo muna natin si 7-7-7-7. Okay. So, isa. 7-7. Ang dalawa. 7-7 and 9-9. Wow. So, bawing-bawi kasi I think kahapon wala, no? So, ngayon meron. So, this is divine support. The spiritual meaning of 7-7 is divine support, spiritual growth, and self-discovery. So, this 7-7 focuses heavily or yung connected kayo sa inyong intuition. Mag-connect kayo sa inyong intuition, ha? Alam nyo naman kung paano mag-connect sa inyong intuition sa mga dito, nagsubaybay sa araw-araw na reading natin. Tinuturo ko yan sa inyo araw-araw. So, check nyo. Kung hindi nyo alam kung paano mag-connect sa intuition, sa mga bago dito, comment down and antayin yung discussion ko for 2 days. 2 video. I-discuss ko ulit dyan kung paano mag-connect sa intuition. Okay? So, angel number 77, focus ito sa spiritual growth and malakas sa inyong intuition. So, connect kayo sa inyong intuition. Okay? Tapos, this divine support ito, spiritual growth and self-discovery. Ito yung actually, it can surprises ang Scorpio. Ito yung gusto ko, yung self-discovery. Yung ma-discover ko pa yung yung gift na bigay sa akin, na talent na bigay sa akin ni God. Para magamit, diba? Ang sarap sa feeling niyan kung magkaroon ng self-discovery. Mas ma-appreciate mo talaga ang buhay, ang bigay ni God. Okay? And may nakita ko dito nagre-research kayo, nag-aaral kayo. Ano pa? Meron pa. So, this is spiritual growth, ha? Kasi nakita ko dito na itong 7-7, interested talaga kayong may malaman, clarity, or may matutunan. Ganon. Okay? Ano pa? So, ano pa yung isa? Diba, 7-7 at 999. Okay, ang 999 po is ang 7-7 and 999 is spiritual growth. Nagkaroon ng completion. Yes, spiritual awakening, malakas ang inyong intuition. That is an angel number 99 and 77. See? So that is the clarification na may ganap talaga. Yung spiritual significance. This is a 99 is a peace-loving number po. Peace-loving number. So, meron pa. Basta may spiritual growth. Yun. Okay. I think wala nang repeating number dito. Wala na So, ayun. So, proceed tayo. May nakita ko dito na may concern kayo sa unfair treatment, bias, may false accusation. Nung nakaraang araw pa to ha, Cancer, Pisces, and Scorpio. So, check nyo. Kasi may paratang dito. It might be this person yung may masamang intention sa inyo.
May nakita ko ditong disbalance, unfair treatment, bias, false accusation, injustice. May naging irresponsible, may dishonest. Disbalance to Cancer, Pisces, and Scorpio. Check nyo yung weekly nyo. Cancer, Pisces, and Scorpio. Lumabas din ito. Kung hindi ako nagkakamali. Lumabas ito. Naka-upload nung Sunday po. Check nyo po. And this card warns you na mag-iingat sa taong may mali at masamang paratang sa inyo kasi may masamang intention siya. Yung sabi ko sa inyo, mag-ingat kayo sa kanya. Tapos, nagkaroon ng disbalansa dito. Pwede sa career, money, or sa isang importante sitwasyon ngayon. And this card advise you to find your voice and stay strong to your values. Basta panatilihin mo maging totoo. Sa kasabihan pa, with the right values, rewards come. And hingidan kayo. Nag-move forward pala kayo dito. Nag-move forward kayo, may dala kayong hinanakit. Parang nag-change career kayo. Parang lumipat kayo. Pwede din lumipat kayo, nag-relocate kayo. Or pwedeng nag-decide kayo ngayon na mag-move on kahit mabigat sa inyong loob. Naghahanap kayo ng solusyon naghahanap kayo ng solusyon. Pero nag-move on kayo Yes. Mabigat Mabigat nakikita ko dito mabigat siya. Nakikita ko dito na you are moving forward. You are embarking on a healing journey. Pero sabi yung message po dito, don't worry, be happy. Sabi po ng universe sa inyo. And embrace the truth. Na may tao talagang hindi totoo sa atin. Diba, sabi ko sa inyo parate, Cancer, Pisces, sa Scorpio. Katulad na nangyari ko sa akin kahapon, which is I'm not a water sign. May experience kasi ako kahapon, kahit anong good intention mo sa kapwa mo, kahit anong bait na binigay mo sa kapwa mo, maging masama ka pa rin. As in, natawa ako kahapon. Like for example na di ba sabi ko sa inyo na kung may naulit na reading pagkabukas, susunod na bukas, may naulit na reading, meaning to say na some of you, kasi general reading to some of you hindi pa inasikaso, hindi pa tanggap ang mga nangyari. Ang universe gusto nila harapin nyo. Kasi kung harapin nyo ito, may makukuha kayo maturity, growth, may matutunan kayo. And after nyan, kung harapin nyo ng buong buo, then after nyan, ibibigay yung gusto mo. Yung blessings, may bibigay na blessings sa inyo. Kasi iba-iba tayo na experience dito. Like for example, you are embarking on a healing journey, right? You are embarking on a healing journey. Maraming instances niyan. Like for example, lumipat ka ng kumpanya. Lumipat ka ng tirahan. Lumipat ka ng... Hindi kailangan lumipat Pwede din nagbiyahe ka para magbakasyon. Pwede din na lumipat ka ng kwarto. Lumipat ka ng posisyon. Yan yung ibig sabihin yan. Kasi may nagsabi sa akin kung yung totoo ko sa inyo, hindi to siya, hindi siya water signs yata. Parang, ibang siya. Pero, okay naman yung approach niya. Pero, medyo, ako na, parang, bakit ganun yung sabi niya sa akin? Yung, may comment siya na, Madam, parang pre-recorded yan, yung inulit mo yun lang yung record mo nung nakarang buwan sa araw na ito. Ganun. Parang nagpakamot ulo na lang ako. Paano nangyari yun na sabi ko sa inyo, 'di ba? Sabi ko sa bawat shuffle ko ng card ng date, paano ko inulit? Yung etong taong ito, pero hindi ko siya masisisi kasi gusto siguro niya maging honest siguro sa kanya kasi may na-experience siguro siya na may taong nanloko sa kanya kaya nga hindi siya likas na nahihirapan siya sa pag-approach or pagtanggap, magtiwala sa ibang tao.
So, wag ganun sana, no? Yung hindi naman ibig sabihin yung isang tao na nabigay sa inyo ng problema na hindi kayo nagbigay ng tiwala na kasi nasaktan kayo, wag niyong i-general, wag niyong ilahat. Kasi nga, magandang energy. Oo. Kasi nga, akala nyo, hindi ako magre-response. Yes, hindi ako magre-response sa mga ganyan. Kasi it's just a waste of time. Hindi ako mamimilit ng hindi maniniwala. Kaya nga may sinasabi ako dito na date, 'di ba? Kahit nga mabulol-bulol ako, basta may masabi lang ako na date. Pero I think hindi yun, hindi water signs. Medyo na-shock lang ako, ha? Paano mo nasabi sa akin na hindi ako totoo sa iyo? Oo. Kasi 'di ba, sabi ko sa inyo sa araw-araw, iba-iba kasi tayo ng experience sa araw-araw. Yun yung sabi ko sa inyo. Kung water signs yun, pero I think hindi siya water signs eh. I believe. Pero hindi ako namimilit sa mga hindi naniniwala kasi iba kasi yung pilit eh. 'Di ba sabi ko sa inyo na mahilig ako mag-advise sa inyo, mahilig kami mag-advise sa inyo, magbigay ng gabay at advice sa inyo. Tapos ako, hindi mismo nag-a-apply. So, yun yung sabi ko sa inyo. If ever may mali na nagkaroon ng injustice, kasi nagkaroon ng masamang paratang na hindi nyo naman ginawa, anong response? Kung hindi nyo na ginawa, then let it be. Huwag kayong mag-react. Huwag kayong mag-react. Parang ganun, ha? Yung kahapon. Yung itsura ko talaga, ha? Bakit naman? Imposible naman ganun? Kasi may nagsabi ako ng date. Diba? Sabi ko sa inyo, may nagsabi kasi sa akin, magpahinga ka Sunday. Starting nung last week, magpahinga ka. Kahit may sabi yung iba na may alam kong may magko-comment talaga na ganyan. Pero just to be clear, hindi ako nasaktan. Kasi tanggap ko na not everybody na ma-please ko. Not everybody na magugustuhan ako. Not everybody na kasi may kanya-kanya tayong opinion eh. And I respect that. I respect that. Bas, ganun lang yung approach niya. Hindi naman siya masakit. Ganun lang. Yung paratang sa akin na natawa ako na, ano ba to si sir? So, bakit ka dito kung wala kang tiwala sa amin? 'Di ba? Pero hindi ko yan ma-question sa kanya eh. That energy, kasi nasisense ko sa kanya na may problema siya. Na nahihirapan siya sa pag-connect sa ibang tao kasi may nangyari sa kanya. So, hindi ko masisisi. So, kailangan ng understanding, pasensya. So, just to be clear, kaya nga may sinasabi ko sa inyo na date para aware kayo na hindi ko pre-recorded yan, hindi ko inulit yan. Diba? So, ayun. Kung may masamang paratang, hindi naman kailangan na mag-react kayo ng ganyan. Na kailangan nyo mag-comment pa, mag-reply. Yung kung ano yung bigay niya, yan yung bigay nyo sa inyo. Diba? Palagi ko yan sinasabi sa inyo. Hindi kailangan kung ano yung tingin niya na masamang paratang sa inyo. Dapat ganun din yung response mo, no. Kasi energy niya yan eh. Bakit mo tatanggapin? Lalo na't kayo, Cancer, Pisces, sa Scorpio, mabait kayo. Bakit kayo tatanggapin na hindi naman kayo ganyan? And I believe si Cancer, Pisces, sa Scorpio, hindi judger. Judger lang kayo pag napatunayan nyo. It doesn't mean judger is negative, ha? Pero most of the time, judger is, depende lang yan sa pag-rephrase sa tamang salita. Okay? So, ayun. Actually, maprangka lang sa inyo mas aggressive sa inyo si Scorpio. Like, for example, nasaktan yung kapamilya nyo, ipagtanggol nyo talaga. Oo. I'm not telling you na mali yan, ha. That is your character, characteristic nyo.
Kasama na yan sa sign nyo. Yan yung pag-aaral ko. So, ayun. Kung may mag-react dito na masama, nako. Oo, hayaan nyo lang. Sabi ko sa inyo kung nakaresonate kayo, comment down. Kung hindi kayo nakaresonate, ibigay nyo sa iba kasi ang dami nyo. Oo. Kasi general reading ito. Okay? And ayun, yun yung mga instances. Okay? Na ato ba to si Miss Cha, bakit maulit-ulit yung sinasabi na you are embarking on a healing journey. And not all of you nasabay-sabay kayong nagkaroon ng healing journey. And sinasabi dito paulit-ulit na mag-move on ka na kasi magbigay kami ng blessings sa inyo. Gagabayan ka namin like yung sa repeating number nyo. Pinupush ka talaga ng universe. Wag nyong i-ignore yan. Cancer, Pisces, and Scorpio, wag mong i-ignore yan. Tutulungan ka namin. Do not worry. Be happy. Yan. Pinupush ka Hindi ka pinupush sa masama. Pinupush ka para magkaroon ka ng peace of mind. We are not here para maging masama kayo. We are here para magkaroon kayo ng improvement. We are here para magkaroon kayo ng peace of mind. Gusto lang namin na itindi sa inyo yung may masamang intention sa inyo. So yun, huwag kayong mag-react kasi energy niya yun. Example yan energy niya yun. Focus kayo sa mag-control nyo. Huwag kayong mag-focus sa hindi nyo mag-control. Hayaan nyo yung mga bitters sa inyo. Kung sobra na, pwede nyo ipagtanggol yung sarili nyo. Pero, improve your communication. Okay? Tapos, sasabi ng card dito, di ba may relocation na magaganap, paglalakbay, pagpaalam, or posibleng may di ka nais-nais na imbitasyon o pangyayari. Ngunit kailangan. Nagkaroon ng relocation dito travel sa ibang lugar, lipat work, lipat bahay o bakasyon. Marami kang dalang hinanakit. Naghahanap ka ng solusyon sa problema. Be patient, papunta ka na sa paroroonan mo, walking away from toxic relationship o toxic workplace. Mismo, ikaw na po ang lumayo para magkaroon ng healing. Pwede din nag-vacation leave ka para makapaghinga. Okay? So, ayun. And hindi ako magdadalawang isip na mag-share ako sa ganyan, sa mga experience ko. Kasi I believe may makukuhang aral dyan na hindi na kailangan mag-response na kung ano yung negative na binigay sa atin, hindi natin magbigay ng negative response. Pwede din tahimik ka lang. Huwag lang kayo mag-react kasi hindi kayo ganun. Hindi ko masama. Ganun. I am here also para sa mga naniniwala. Kasi kahit ayaw niyong maniwala kahit ano, sa maniwalat kayo sa hindi, our intention is yung mga gabay, kasama yan, kaya nga our intention is mabigyan kayo ng gabay. Pero syempre, at the end of the day, kayo ang magdesisyon yan. Kasi, buhay nyo yan. Kasi ang intention namin is magkaroon ka ng peace of mind and improvement. Okay. Sa career and money nyo po, may nakita ko dito na nakakaranas ka ng struggle sa trabaho o negosyo mo ngayon. This is only temporary Huwag kayong sumuko. Oras na para gawin ang huling hakbang tungo sa pagtatapos ng inyong proyekto o pagtatapos ng inyong matagalang pagsusumikap. Huwag kayong mag-give up Huwag kayong mag-give up. Posibleng may atake sa inyo. Ito yung sabi ko sa inyo dito. Pero handa kayo. Kasi alam nyo kasi nanood kayo. Naging handa kayo sa mga atake niya. Pwede din, may delay nangyari. May nangyaring about ego and pride. So, habaan ng pasensya. Nakaramdam ka ng pagod pero huwag kayong sumuko. Sabi po ng card nyo. And actually, may nakita ko dito na recovery. Yes, recovery sa career and money nyo. This is a good sign. Ibinando na mo yung toxic na tao, environment. You have your freedom. So, dalawang card na po nagsabi dito.
lumipat ka, nagkaroon ng liberation, releasing of emotion. Pwede din actual ha, na lumipat ka, nagkaroon ka ng freedom, nagkaroon ka ng choices. So, sa love life, may biyahe ka dito. Some of you, nagkaroon ng expansion and growth sa love life. You've met someone exciting through friends or sa mga activities. Sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, this is a time na magkaroon kayo ng travel plans or meeting someone special while on vacation. Nakikita ko dito nagkaroon ng reunion or meeting with your friends, family. Magpa-participate kayo sa isang activity or special event. Pwede. Pwede din na nagbiyahe kayo para magpahinga, para makapag-isip ng mabuti, para makapaghinga sa toxic traits. Ayun, nag-decide kayong magpahinga. Some of you mga single dito na gusto nyo mapag-isa. Parang perfect time sa inyo na maglaan ng oras sa sarili nyo. Para sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, pwede din ha na mag-spend time kayo alone na parang makapag-isip, para magkaroon ng time for reflection. Nagkaroon ng soul searching po. Ang dami mensahe. Okay? Kailangan nyo daw matulog. Cancer, Pisces, and Scorpio, kasi hindi maayos ang tulog nyo nung nakaraan. Magpahinga po daw kayo. Huwag na kayo mag-isip. Don't worry, be happy. Kasi nag-alala kayo And trust. Love message to ha. You need to have trust in a relationship in order for it to flourish. Yan. Actually, may mag-sponsor sa inyo Si Cancer, may mag-sponsor kay Cancer for 10 days. Kasi natuwa siya sa resulta nung yung 10 days reading, special reading for Gemini. May nag-sponsor po kay Cancer. So, sa lahat po yan sa lahat ng Cancer. Pero tingnan ko pa Cancer kasi marami pa tayong hahabulin, di ba? May monthly pa tayo. So mag-comment lang ako sa community box natin sa YouTube. Ipaalam ko sa inyo. Kung magsisimula na tayo sa 10 days. Kasi pwede din pwede din ngayon. Pero tingnan ko pa kasi siya ang mag-decide kung kailan. It might be this day or next week sa Mayo. Mayo na ba next week? Mayo yata. Okay. May humabol na sponsor for, I think, Aquarius. Aquarius yun, tapos Cancer. So, supportahan nyo kung may nag-sponsor para sa lahat ng Cancer yun. So, sa mga gustong mag-sponsor dyan, i-PM nyo ako. Schedule natin yan. Okay? Hindi pwedeng magsabay-sabay kasi mauubos yung energy ko yan. Okay. Okay. So, it's time for you to pursue your dreams with determination. Action to. Action po ito. Stop waiting and doubting. Kung may hinihintay kayo, stop waiting and doubting. Kailangan nyo dala ng action. Tapos, take charge of the situation. And sabi po ni Archangel Jophiel, go outside, get some fresh air, and go connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas. Mag-staycation kayo, magbakasyon kayo, may magaganap talaga na ganyan. Kasi may gusto nyo mapag-isa, yung magpahinga, matulog, ganun. Some of you kasi kulang na pahinga. That is your reading, Cancer, Pisces, and Scorpio for today, April 25, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.